The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Magandang umaga po sa inyo, Brad Jeff. Good morning, Pastor. Good morning po, Pastor. Ano yon? Magaling ah. Pwede talagang komedyante to ha. Oo ah. Pwede kayong dalaw sa Itbulaga. Oo. Medyo mahihina. Oo. Ako ngayon, naka-full ako ng volume dito sa aking headphones. Oo. Ganun talaga po siya mag-headset. Po, si Lord nga daw, pag papalit sa akin, pag saksak niya, nagugulat siya, nabibigla. Siya. Sabi ko, Dok, hindi kasi ako pwede magtrabaho ng wala. Pwede naman siguro, hinaan mo ng konti Sabi kaya. ko, Dok, wala akong pambayad sa'yo pag hindi na ako nakapag-headphone. Kasi nga hindi sagot ng PhilHealth. Hindi sagot ng PhilHealth. Oo, yun ang nakakalungkot dun. Okay, Brad. Wala yung pera eh. Hindi ba namamalat si Ma'am Si Grace? Ate Grace? Hindi, binigyan ko siya ng mic para medyo mahina lang. Yan ang asawa. Parang supportive sa asawa. Gusto mo megaphone na lang para mas malakas bagay. Agree. So, mahina lang pero malakas dating sa akin. So, nakakatipid siya ng energy. Oh, Jeff, maglabada ka na! Tapos may wawang. May wawang pa. Okay. Okay, Brad, good morning. Marami nag-antabay dito. Smile naman kayo dyan. Oo nga. Magpipista official po, ha? Bukas po ay araw ng, bukas? All Saints Day. All Saints and then All Souls Ano on bang November 2. kaibahan ng All Saints sa All Souls? Ayan ang maganda ma-discuss ni Pastor Jeff sa atin. Ha? Alam ba ni Brad Jeff yan? Ang ganyan? Ha? May iba akong topic pero wag muna yan. Hindi, pero sabi ko nga, ano bang kaibahan yan? Di ba? Basta ang importante po, whether All Saints Day o All Souls Day or All Souls Day, pwede mo naman puntahan yung punto na mahal mo sa buhay. Hindi lang ngayon. Di ba? Pwede mo puntahan kahit na anong oras. Amen, kahit anong araw. Kapag bukas ng sementeryo, ha? Uy! Opo. Hindi na kahit anong araw pwede mong puntahan. Totoo yan. Tama? Pwede po yan. Opo, hindi lang yan bukas o sa araw ng Even on Sabado. Christmas Day, pwede kayo dumalaw. Alright. Gusto mo, puntahan mo. Ayan ka na naman. Tatakutin mo na naman ako. Kahapon, nandun tayo sa fear of death na banggit ni Pastor yan. Sige, okay. Pero Pastor, eto na. Okay. Magandang balitang hatid sa atin ni Pastor ngayong araw ng Huwebes. Pastor, the floor is yours. Yes, good morning po sa inyong lahat na ating mga taga-subaybay, mga taga-pakinig. Maganda po yung nagiging tema natin kasi nga nagtatakutan to si Ted at si Chacha. Pero ito po, maganda po itong parang forward-looking kung baga. Ba't ba hindi natin dapat katakutan yung death o yung kamatayan? Kasi po may naghihintay sa ating magandang ending sa mga talaga mananalig sa Diyos. Sabi po sa pahayag, sa English po ito, Revelation to, pinakahuling libro sa Biblia, pahayag 21:4. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis, at paghihirap, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Imagine mga kapatid, ang sabi po rito, ang Diyos mismo magpapahid ng bawat luha natin. Ito pong verse na to ay nagbibigay sa atin unang-una ng pag-asa. Na meron pong one day na ultimate restoration sa mga hindi magagandang bagay dito sa lupa. Dahil ito nga po ay punong-puno ng kasalanan mula kay Eva at Adan. God Himself will bring an end sa lahat po ng suffering. Ano mong pong dahilan ng inyong paghihirap at pagdadalamhati, whether kagagawang bayan ng tao or natural na kadahilanan, ang good news po, may hangganan din po yan. Hindi man natin maintindihan sa ngayon, bakit ba ako naghihirap? Bakit ba namamayagpag yung karamdaman sa tao? Or maybe man-made? Bakit yung mga kasakiman ng ilan nagdudulot na malaking kahirapan sa karamihan, di ba? Tila bagang walang katapusan, ilang dekada na pong komentarista tong si Brad Ted, parang same-same lang nire-report na to. Iba-iba lang tao, iba-iba lang personalidad, pero parang same problem lang. Alam niyo po, hindi pa panahon ni Brad Ted, panahon pa lang ni Noah. Marami na pong korupsyon at mga immoral at illegal na pamaraan. Kaya nga, nagpagawa ng arko si Lord. Pansamantala man lang mabawasan yung mga kasalanan ng tao. Pero wag po tayong mag-alala. May assurance po that there's a future where there's no more pain, no more tears, no more death. Ang ganda na to no more death. Wala na raw pong kamatayan. And not only that, God promised a new heaven and a new earth. Na finally po, ma-experience natin yung presensya niya, na ma-experience natin perfect peace and joy with Him. Hindi lang po siya yung pag may eulogy sana matay, nasa better place na siya. Hindi lang ito better place.
Ito po yung the best place na hinanda ng Diyos para sa atin. Kaya as I end, mga brad, when life gets too heavy, ang bigat dalin, panghawakan mo yung mga pangako ng Diyos. Alamin mo lang, know that whatever pain na pinagdadaanan mo ngayon, temporary lang yan. Ang Diyos natin ay naghanda ng eternal future na walang sakit, walang pagluha, walang kamatayan. Sino po sa inyo gusto nyong mapunta sa lugar na to? I'm sure lahat naman tayo, no? Kung paano mapunta dyan, sigurado mapunta dyan. Bukas, mag-tune in tayo. Okay? For the meantime, pinakita ko lang sa inyo yung future na kalalagyan natin. Pahayag 21:4. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis, paghihirap, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan. Alam namin, Lord, na itong pangsamantala namin paghihirap ay lilipas din. Lord, maaaring hindi man namin maramdaman dito yung kasaganaan, hustisya sa ilan. Pero Lord, may ultimate judge sa pinag-usapan namin kahapon. At ito'y magdadala sa amin, magtatawid sa amin sa langit, ang lugar na ang presensya mo ay walang hangganan. Salamat, Panginoon, sa mga tao, Lord, na pilit kumakapit sa iyo, pilit na lumalaban ng tama at patas. Lord, palakasin niyo po sila upang manatili silang matatag sa hamon ng buhay and looking forward one day may naghihintay sa amin na kalangitan na ang presensya mo ay walang hanggan. In Jesus' name, Amen. 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 Mahal na Panginoon, maraming salamat po muli sa aming pakikinig sa napakagandang aral mula kay Brad Jeff. Lord, muli po, alagaan niyo si Brad lagi. Higit sa lahat po ang kanyang kalusugan para po sa kanyang patuloy na pagmimisyon. Alagaan din po ninyo ang lahat ng mga bumabiyahe ngayon na nakikinig po sa aming himpilan. Lord, keep them safe and protected sa kanila pong travels. Mahal na Panginoon, muli po, salamat sa araw na ito, sa biyaya po ng magandang balitang hatid ng The Daily Bread. And we pray na nawa po hindi nagkaroon ng pinsala ang lalawigan ng Batanes at Babuyan Islands sa pagtama po ng Bagyong Leon. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Brad. Salamat na marami. At bukas nga ay bisperas na ng weekend. Yung, huwag ka na mag-countdown. Oo. Pero ang bilis ng araw, di ba, Pastor, ano? Parang kailan lang kakasimula lang natin, baby, ng taon. Ngayon po, patapos na ulit ang 2024. Parang kailan lang, nasa ano tayo? 92.3. Napasok mo na naman yun. Kaya nga, oo. Nagluluksya nga dito yung mga kasama natin. Parang kailan lang, nasa kaliwa. Ngayon, higit sa pagitna, nasa kanan na tayo, ya. Yon! Pero mapakaliwa, gitna o kanan man yan, tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. Samahan nyo kami ha, once again, kasama po si Pastor Jeff. Monday, 105.9 True FM. Maraming salamat po. To the right tayo mga kapatid. Dahil ito ang tama at ito ang totoo, ang 105.9 True FM. Okay, Brad. Tama ka, Brad Ted at Cha. Kahit ano pa yan, kahit saang kaliwa kanan, we're here to serve the people. Sabi nga ni Ate Dina Aquino. Yeah, maraming salamat sa... May jacket daw ako kay Ate Dina. Ate Dina, hinihintay natin yan. Oo, terno-terno tayo para tayong sasayaw. Yan, bigyan ng jacket yan. Ang ganda, Ayan. Pastor. Ang ganda. Thank you, Tita Dina. Maraming salamat, Ate Dina Aquino. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Elisco Pides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.